Good morning everyone! So, isi-share ko lang sa inyo guys itong ating mga ornamentals dito. Actually, hindi pa sila kagandahan kasi mga pinagkakat ko sila. Tapos, mga bagong tanim yung mga ganito guys. Oh. Kaya hindi pa sila lumalago. Yan. Ito, mga bagong tanim sila. Kinat ko galing dyan sa mga mother plant. Pinagsisiksik ko dyan. Pero gusto ko sa inyong i-share. Kasi nagagandahan ako dito guys. Oh. Ayan, yung ating aglaonema. Tapos ito, nag-spray din ako sa kanila ng detain tsaka ng 7 para iwas uod. Ayan, mapapansin nyo may mga bluish sa kanilang flower. So kung ano yung ginagamit ko sa aking mga succulents kapag may sobra talaga, ini-spray ko din sila guys. Ayan. Pinagsama-sama ko sila dito para mas kumapal. Ayan. Ang laki-laki nila guys. Oh. Lalo na to. Ang ganda niya. Ayan. Ito nakapag-propagate na ako. Si Peace Lily. Tama ba? Peace Lily ba? Variegated nga lang to. Meron akong non-var. Ayan. Yung non-var ko na yan guys. Ang dami-dami niyan dati. Namatay sila sa sobrang init dito sa amin. Tas nung tagtuyo. Ayan. Walang pandilig. Namatay sila. Na sunburn pa. Ayan. Dito naman guys, yung mga turtle vines ko. Papansin nyo, ayan o. Pinagtitrim ko sila, tapos pinapahang ko sila dyan. Tapos dito pa guys o. Ayan, namamulaklak yung ating dancing lady na malalaki. Actually, hindi ko alam kung dancing lady ba talaga to ng orchids. Kasi alam ko may ID to. Hindi siya dancing lady yung nakalagay. Kasi yung dancing lady, maliliit siya. Pero ito kasi, malalaki. And sobrang haba talaga yung flower niya guys. Meron na namang nakaabang. Ayan. Ang ganda nila. Tapos dito guys, yan, meron tayong nakahang. Yan. May orchids pero may turtle vine. Tinitrim ko yan sila guys para mabuo. Kaso ito kailangan na naman ito ng trim. Kasi mahaba na naman yung katawan niya. So ititrim ko na naman to ulit. Gusto niya lang guys laging dinidilig. Ang ganda ni turtle vine kapag hinahang. Ayan o. Dito tayo guys sa ating greenhouse. Ayan. Tingnan nyo. Sobrang lamig ngayon guys. So, gusto kong i-share sa inyo yung mukha nila. Though hindi ako masyadong nakakapagdilig sa kanila guys. Pero, gusto ko sa inyong i-share yung itsura nila. Ngayong sobrang lamig dito sa atin. Ayan. Tingnan nyo yung color nila guys. Pero alam nyo guys, hindi ako masyadong nagdidilig. Pero, hindi ko sila ma-stress. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang tuyo naman ng soil nila. Tingnan nyo oh. Ganyan lang yung color nila guys oh. Pero matutuwa kayo sa itsura nila. Yung progress talaga ng growth nila guys ay sobrang ganda. Ayan. Grabe. Tingnan nyo yung mga leaves na nilagay ko dyan from flower stalk lang yan guys. Yung leaves ng flower stalk ni dati. Black Prince. Ayan na oh. Nahayaan ko na lang kasi kapag ginalaw ko yan dyan, maistorbo yung paglaki nila. So, hindi ko na lang pinapansin dyan. Hayaan na lang natin. Tingnan nyo guys. Si Monroe. Oh, ang lalaki talaga guys ng mga ko ngayon. Promise. Hindi ko akalain na mapapalaki ko sila ng ganito. Ito, may flower stalk na din. Tatanggalin ko din to guys. Patigasin ko lang yung niya. Mga leaves sa flower stalk. Ayan oh. Para pwede nating maipropagate. Ito, sobrang laki niya din guys. Si Laila Zina Monstrous. Diba? Meron akong isa neto. Saan na ba yung isa neto? Ito oh, ito lumiit to kasi nilagay ko dito sa inilagay ko to sa
ROS. Tapos, ayan, lumiit siya kasi nandun nga siya sa ROS. So, buti nga hindi siya namatay guys. So, umuwi ako, ganyan na lang siya. So, nilipat ko siya dito sa small pot. Dati, nasa ganito siya guys. Nasa big pot siya. Pero, nilipat ko sa ganito. At nilipat ko nga sa ROS. So, ayan. Itong isang ano natin, monstrous lacina, talagang hindi nagpaawat. Ganda niya guys dito sa loob ng greenhouse. So, yun dito natin ay wala na. Ayan, iba na tong nandito. Yung dati pa natin to at kinuha na ng mga babies. Meron na namang isang baby dyan. Ayan. Ito, ang ganda nito kapag na-stress. Pero hindi siya ma-stress. Ayan oh, green na green. Siguro dahil sa soil. Mataba sila guys. Ayan oh, daming flower. Tatanggalin ko din to guys. Kinuha ko na nga yung mga leaves niya at nilagay ko dito. Kalat ng garden ko guys. O tingnan nyo oh. May ano na naman dito. Pumunta. Ano yan? Siguro palaka. Ayan. Saan ko na ba yun nilagay? Andyan. Diyan ko nilagay yung mga leaves. Galing sa flower stock. At tingnan nyo to guys oh. Oh, may nag-ano dito. Siguro manok. Kasi nakakapasok na dito yung manok. So, ginawan ko naman na ng paraan guys. At tinalian ko na yung mga ano nila, yung pwede nilang pasukan. Ayan, nilagyan ko na ng mga harang-harang. Ayun, sayang guys, ang lago na niyan. At update guys sa mga pinagkat natin na ganyan dito, yung isang pot natin. Ay, ano pala to? Tinkerbell. Pero ayan siya guys. Oh. Dami ng babies at lumaki na din yung mga babies niya. Yan, diba? So, reset lang natin sila kapag sobrang haba na talaga at sobrang leki na. So, ayan, ito yung mga pinatong ko lang dyan. Buhay na sila, guys. Ayan, oh. Yung shell natin. Tapos, yung mga bago natin na tanim, update sa kanila, guys. Yan yung mga bago nating propagation na burrito and donkey tail. Ayan. Kailangan ko magdilig. Didiligin ko sila para tingnan natin. Wala pang roots to. Kuluntoy kasi sila guys eh. Kuluntoy sila. So kailangan nila ng dilig para magkaroon ng new roots. Ayan o, kulubot. So mamaya magdidilig ako sa kanila. Ito okay naman sila. Kasi ito mga stable na to. Ito yung mga mother plant natin na kinuhanan ng cuttings. Ayan o. Kaya medyo hindi na sila talagang sobrang lush kasi sila yung pinagkuhanan natin ng mga cuttings. Ayan. Ang dami ko na guys burrito in donkey tail kasi panay propagate talaga ako kasi gustong gusto ko nga sila. Ayan. Nandito pa rin guys yung mga babies na nakuha natin. Mamamatay ata yung mother nito guys. Oh. Ayan, ito. Mamamatay ata, guys. Kasi nagkakaroon na siya ng itim mo. Pero okay lang. Ayan, itatanim natin yan. Kapag may pat na ako. Wala pa namang roots, okay lang yan, guys. Diyan muna sila. Wala pa akong time magtanim at gumawa ng soil mix para sa kanila. Ayan. Grabe ang lamig talaga, guys. Sobrang lamig. Ayan. Okay naman sila dito. May kailangan akong ayusin kasi yung pot ko dito na tall pot. May mga tanim na mga leaf propagation na hybrid Ellen. Pero tingnan nyo guys oh. Oh, tapon. Di ko alam kung ano yung nagano dito. Pero ito na tumba papunta dito. Buti na lang hindi siya na guys, na apektuhan yung nandito. Pero na ganun lang siya. Oh. Di ko alam kung anong nangyari. Siguro sira na yung ano niya sa ilalim. Di ko lang guys sure. Ayan. Tapos yung dyan napunta din dito. Hindi ko alam kung bakit ganun. Ang bibigat ng pot nila guys.
Yung iba nga ay naputulan ng bibis. Saan na ba yung mga dito oh, may nabaling bibis dito guys oh. Kasi ito napunta din dito, na ganun siya. So buti na lang ito hindi na pano. Ayan. Yun oh. Natanggalan siya ng bibis. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi kasi ako masyadong naikot dito guys. And last day, nag-spray pala ako sa kanila ng detain. Ayan, kung mapapansin nyo, merong bluish. Hindi ko lang masyadong hinard yung pagtimpla. Kasi, ang pangit guys kapag sobrang blue naman. So, ang ginawa ko, tama lang. Tapos, nilagyan ko siya ng 7 para sa mga uod. Yan, insecticide natin para kung may uod man dyan guys ay mamatay. Kasi mayroon ako mga nakukuhang mga uod, kinakain nila. Kagaya neto guys, oh. Oh, diba kinain nila yung propagation ko ng Tinkerbell. Laki ng uod na nakuha ko dito. Yan, naisip kong mag-spray ng fungicide sa kanila. Tsaka insecticide. Ayan. Grabe ang lamig talaga guys. Oh, yung lawi ko hindi na maganda. Ang itsura niya oh. Kasi nag-spray nga ako ng insecticide. So nasisira yung yung farina ni lawi. Ayan. Ito pala guys, kinat ko na. Ayan, si Redline. Ayan, yung baby niya. Tapos siya. Dito yan guys. Oh. Ayan. So, kinat ko na kasi ang pangit na niya. So, para ma-reset natin. Ayan. Linisan lang natin guys. Si Mont Blanc guys. Oh. Laki na din niya. Dati maliliit lang yung mga yan. Si Laila Sina, mayroon na ding flower stalk. Ito talaga guys, parang hindi siya mabubuhay. Wala akong nakikitang tumutubong bibi sa kanya. Ay ito, meron. Maliit pa. Kita nyo ba guys yan oh? Sana magtuloy. Ayan. And balik tayo dun sa kabila. Kasi gusto kong ipakita sa inyo yung stress color ng iba nating plants. Si Tuli Monroe, ayan, tinanggalan na natin sila ng flower stalk. Ayan, nandito yung mga flower stalk nila guys. So, kinuhanan ko kasi ng mga leaves. Ayan, yung iba nilaglag ko lang dyan sa ilalim. Kasi hindi na ako guys nakakapagwalis dito. Mapapansin nyo, madumi talaga. Kasi, hindi ako nakakapagwalis at hindi ako nakapagbunot ng damo. So, hayaan na muna natin. Ayan. Yung dito ko pala guys, nilipat ko. Ayan, nilipat ko yung kinat ko dito. Doon. Yan, doon banda. Ayun yung tall pot natin. Nilipat ko dyan para if ever na humaba siya, matangkad yung pot na yun. Magandang tingnan. So, ayan, dito tayo. Ito, natutuwa ako dito. Ayan, si Pine Rose. Ayan, guys. Ayan, yung ating Pine Rose. Kita nyo ba? Parang blurry. Ayan. Medyo maganda yung color nila. Ayan, ito din yung isa nating niripat dito. Nagkakaroon din siya ng color, guys. Ayan. Tapos ito, guys, oh, tingnan nyo. Tara! O, diba? Nagkakaroon sila ng color at ayun, si Mirin. Si Mirin yan, guys. Ayan, oh. Nagbo-blurry yung ating camera. Sana makita nyo ng maayos. Medyo malayo tayo kasi, guys. Kasi may nakaharang dito sa ating harapan. Ayan, dito naman guys. Ang ganda na nito at ang laki na rin oh. Yan, ang ganda niya. Grabe guys, sa sobrang lamig, ang ganda-ganda nila. Ang ganda ng color ng iba nating mga succulents. Huwag lang yung mga ito, hindi sila masyadong na-stress talaga, promise. Siguro dahil ang tataba nila. Ayan, yung iba, sobrang gaganda ng color talaga guys, promise. Yan, kagaya nuno.
si Mirin. Before nga sobrang ganito yung color ng nila, leaves nila. Ito kasi nagba-black. Ayan kung mapapansin nyo yung mga tips niya may mga black pa. Yan yung mga color na meron sila before. Tapos nung lumaki, ayan kasi lumaki na rin siya. Nagiging green na yung iba. Tapos ayan, sa new growth naman niya guys, meron tayong makikitang ibang color na, 'di ba? Ayan. Ito din yung variegated natin na ganso na hindi na var. Ayan Ayan. Hindi gaanong pink guys. Though tuyong-tuyo sila. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Taba din kasi niya guys. Naiinitan din sila dito. Tingnan nyo Tuyo yan guys, tingnan nyo. Ang gaan nga ng pot niya Siguro dahil mahamog. Ayan. Nakaka-absorb din kasi sila ng water sa hamog. Grabe yung hamog kasi dito guys. Kaya sobrang lamig din. Yan, hindi naman siguro dito lang sa amin guys yung ganitong klima. Pero grabe ang lamig talaga ngayon, promise. Ayan. Dinaig pa yung Pasko. Yung Pasko before medyo mainit pa. Ngayon talaga grabe. Ang lamig-lamig. Ayan. Tapos dito, tingnan nyo to. Ayan, mga neglected lang sila dito guys. Pero, grabe sila. Ayan Ayan. Grabe guys. Ang ganda niya. May mga dry leaves. Kasi yun yung may mga na fungus na leaves. Pero, nag-dry dahil nga diniligan natin ng tango. Ayan. Grabe guys, si Monroe. Ayan, ito Monroe. Pero, parang lawi din si Hana yung itsura nito. Pero Monroe to guys, mapayat lang yung leaves niya compare dito Kasi ito, butchog-butchog. Ito, mapayat Alam niyo kung bakit? Tuyong-tuyo siya. Ayan, ang bigat na ng pot niya dahil ang laki-laki na niya. Ayan. Meron pa akong isang gantong pot. Ang tagal na ng ko na yan guys. Pot ko na yan. Tataniman ko yan ng Monroe. Ito pwede nating ilipat doon. Para lumaki din to kagaya niyan. Siliit nito Dati itong nasa rain or shine. Yan. Tapos, pinasok ko para hindi siya maubos. Kasi, dati medyo malaki-laki na din to Lumiit siya kasi yung mga leaves niya. So ngayon, ayan. Pwede ko siyang i-transfer sa ganun din. Hanapin ko yung isang pot ko ng ganyan. Parang hindi naman na maayos yung nakatanim doon. Nasa labas yun So ililipat natin yan para mas lumaki. Or ito, yung nasave ko dati na si Bambino. Ganda ni Bambino guys. Yan, buti nga na-save ko to. Para nabili ko to. Malaki na siya nung nabili ko. Parang mga medium size na. Tapos nung dumating siya sa akin, may problem yung pinakapuno niya. So ang ginawa ko, kinat ko sagad. Sagad yung cut sa kanya guys kasi may problema talaga yung stem. So buti na lang na-save ko. Pinatong ko lang yan siya dyan guys. And ayan. Ayan. Tagal niya din naka-recover. Matagal na to. Maliit na lang kasi natira. Parang mga ganyan na lang yung natira sa kanya. Pero ngayon lumalaki-laki na Ayan 5-inch yung pot na to. So, ayan sila guys. Ayan, 5-inch yung ganitong pot. Pero yung ganito, napakalaki. Tingnan nyo yung difference. 'Di ba? Ang laki, ang ganda. Ayan, ang ganda nila. Nakakakilig guys kapag ganito. Promise. Sobrang ganda. Ayan. Gusto ko ulit mag-collect ng mga Echeveria succulents. Siguro guys, sa susunod. Kasi, sa ngayon kasi wala pa tayong mapaglagyan na maayos. Kasi, kung mapapansin nyo, itong ating mga Echeveria succulents na to, dati talaga maliliit lang sila. Pero, lumaki talaga sila dito guys sa loob ng greenhouse. So, yung mga naka-rain or shine natin ay hindi talaga guys lumaki. Namatay talaga sila kasi grabe yung pinagdaan nila bagyo. Grabing ulan dito sa amin. Dito pa naman sa amin guys kapag umuulan.
sunod-sunod. Tapos iinit ng malakas, uulan. So hindi nagugustuhan ng mga succulents natin yung ganung klima. Kasi after na umulan, tas iinit ng malakas, tas uulanin ulit, syempre, mangyayari, magrarat sila. So, dahil itong mga Echeveria succulents natin, merong bubong, nakakaya nila. Kaya siguro ganyan sila kalaki. Yan, not sure lang guys sa inyo pero nagbibigay naman ako lagi ng mga tips kung anong ginagawa ko sa kanila. Yan, sa mga video natin, hanapin nyo na lang. Kung ano yung ginagawa ko, anong ginagamit kong soil sa kanila para lumaki sila ng ganito. Ayan. And taon na din to sa akin guys, sa mga nagtatanong pala kung ilang taon na sila. Actually, hindi ko naman masasabi kung ilang taon na. Kunyari, ito. Kasi, minsan guys, limot ko na rin kung kailan ko sila nabili. Tapos, basta matagal na sila. Yung iba matagal na, yung iba 1 year mahigit, yung iba sobra pa. Kagaya nito, sobrang tagal na nito sa akin guys. Nakat ko na nga ito Yan, unang cut ko sa kanya. And nabili ko lang talaga yan guys. Maliit lang talaga. Maliit pa yan sa ganito. Basta parang ganito lang siya guys. Kay Chris Pate Beauty. Ganyan ko lang siya nabili before. And bagong labas ng Lotus noon. Nung nabili ko siya. Bago lang siya. Parang rare pa. And mahal yung bili ko neto. Sa maliit na sa maliit na baby. So napalaki ko siya. Hanggang ngayon buhay pa rin. Ayan. Kinat ko siya before kasi sobrang tanda na ng stem niya. Parang hindi na masyadong nagkakaroon ng magandang roots. And yung stem niya parang kung baga sa guys, sa kamote, 'di ba? Sa sobrang tanda na ng kamote na hindi pa naka-harvest. Yung tawag sa amin yung parang laas yung yung laman niya. Yung parang ganun din guys sa kanila, kapag sobrang tanda na, kailangan na din talaga nating mag-cut. Kasi yung pinakapuno niya guys, nag-aano na rin yun, parang pangit na rin. Yan, malapit na siyang mabulok. Nabubulok din yung kanilang pinakapuno. So, sa ganito sa mga Echeveria succulents, not sure sa mga ganyan na mga big leaves ng mga Echeveria succulents. Sa mga ganitong mga rosette type talaga guys na, yan, basta ganito, ganito. Yan, kailangan din talaga natin silang i-cut. So, ayan, nung kinat ko siya guys at nilagay ko dito sa, pot na to, tingnan nyo, ang bigat-bigat niya. Grabe, tingnan nyo, Ayan, mayroon pa tayong isa na fungus nga lang ito guys, pero ngayon, tingnan nyo, bumabalik yung ganda niya. Pero usog. Ayan, diba? May mga, yan guys, may mga sirang leaves yan yan dyan sa ilalim kasi nasisira din sila guys, pero bumabalik pa rin yung ganda nila kapag tumubo na yung mga new leaves nila. So kaya kapag nasisira guys yung mga succulents nyo, huwag kayong mag-alala, babalik din yan, though talaga mag-aantay talaga tayo. Pero kapag dumating naman talaga yung time na gumanda sila ulit guys, promise, matutuwa talaga kayo. Ayan. Parang part na rin yan ng paglaki nila kasi kumbaga sa atin tayo, habang lumalaki tayo, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng sakit, ganyan. So ganun din sila. So habang lumalaki sila, meron din silang mga pinagdadaanan sa buhay nila. Ayan. So, ganun lang din yung parang kapag mag-aalaga tayo guys ng kahit anumang alaman yan guys, hindi lang succulents, hindi lang cactus, hindi lang ornamentals, hindi lang orchids, ganyan. Kahit anong halaman, habang lumalaki yan sila guys, talagang may pagdadaanan talaga silang mga sakit-sakit. So, meron namang hindi nagkakaroon ng sakit, siguro yun yung mga matitibay, yung resistensya din. Ayan. Kagaya nito, ayan, hindi siya nagkakasakit. Dito sa akin guys. And napakaganda talaga. Ayan. So, karamihan sa mga succulents natin lalo lang yung mga ganitong Echeveria succulents, prone sila sa fungus and rot. Kasi, sa mga Echeveria succulents guys, ayaw niya na ng ma-overwater sila kasi yung mga leaves nila
mabubutsyog. So, kapag nagdilig tayo, nag-store sila ng water, yan kapag ininom nila yung dinilig natin, tumataba yung mga leaves nila. So, kahit na hindi natin sila diligan ng ilang linggo, kahit umabot pa ng buwan, kayang-kaya nila guys. Yan. Pero mas maganda pa rin talaga kapag tuyo na, diligan natin para yung leaves nila ay hindi na mababawasan guys. So, ganyan. Kapag alaga sila sa dilig, yan. Do ito, hindi naman sila masyadong alaga ko na guys sa dilig. Pero kasi matataba yung leaves nila. Kaya matagal talaga silang mauhaw. So, ayan. Medyo nagiging lang yung leaves nila. Parang kagaya nito malumbay. Yan. Kasi kapag talagang sobrang busog sila guys, yung ganito malutong. Yan. Lumulutong ito. Kapag ginanyan yun, bali agad yan eh. So, ayan, ganyan siya. Oh. So, mabilis lang naman guys mag-alaga ng succulents kapag gamay nyo na. Pero kapag una pa lang, dun mag-ingat muna kayo guys. Kasi, mahirap talaga i-maintain yung mga Echeveria succulents. Lalo na kung hindi pa ninyo gamay at hindi nyo pa kabisado yung pag-aalaga sa kanila. Kasi karamihan sa nababa na comments ay yung kanila daw ay lumiliit, ganyan. Siguro sa soil na gamit natin at sa humidity natin siguro guys. Or ano ba? Hindi ko din kasi masabi kasi magkakaiba tayo ng microclimate. Yan sa microclimate siguro guys, nakadepende. Or sa pag-aalaga din natin. Kasi hindi pa natin sila nagagamay. Pero kapag nagamay nyo na talaga guys, mapapalaki nyo rin sila ng ganito. Ayan. So ayan guys, napakwento na tayo. Ayan, nag-share lang ako sa inyo ng mga tips kung ano yung ginagawa ko dito. Kasi karamihan sa mga nababasa ko nga na comments ganun. So, lumiliit yung kanilang mga Echeveria succulents dito sa lowland. Kaya, yun, sinishare ko lang din sa inyo para if ever, pwede nyong mai-apply sa inyo at malay nyo guys, maging maganda din yung result sa inyo, diba? Ayan. So, yun lang naman guys. Ayan, so that's all for today's video guys. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Sana ay nag-enjoy kayo at may nakuhang aral sa mga chika minute natin ngayon. Ayan. So yun lang naman guys, natutuwa lang ako dito sa ating mga Echeveria succulents kasi ang lalaki na nila. Hindi ko lang sila guys madagdagan na kasi wala tayong lalagyan. Ang dami nating mga purple delights dyan. So wala akong mapaglagyan sa kanila. Sayang guys kapag bumili tayo ay mabubulok lang din. So kailangan meron na tayong new greenhouse kapag bumili tayo ng new Echeveria succulents para safe sila. That's all for today. Bye!